Hello brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa mga blessing na ibinibigay mo sa akin at sa mga plano ng buhay ko na ikaw ang gumagalaw sa aking araw-araw na pangangailangan at mga plano sa buhay. Alam ko Lord na hindi mo ako pinababayaan dahil ikaw lamang ang aking lakas at ako'y nagtitiwala sa iyo na ako ay mapanatag dahil nandyan ka lagi sa akin. Lord, maraming salamat. Alam mo Lord, hindi ho ako mabubuhay pag wala ka at wala ho akong magagawa pag wala ka sa buhay ko. Kaya Lord, sa iyo ko inaasang aking buhay na ikaw ho mag-control ng aking buhay. Amen? Amen. Okay, brothers and sisters, today i-share natin ang bahagi ng pahayag kay Juan. Ito ay isang vision ni Juan. Ito ay nasa chapter 1 verse 1. Ito ang pagpahayag ng Diyos kay Jesus Christ at kanya naman inahayag kay Juan na alipin niya. Sa pamagitan ng anghel, ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Yes, brothers and sisters, ang mga alituntunin sa Bible, alam natin na ito ay katotohanan at ito ay ang ating paghahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Diyos. So sa pamaraan upang malaman natin kung paano natin ihanda ang ating mga sarili, kailangan natin magbasa tayo ng mga alituntunin sa Bible na kung saan ito ay katotohanan na isinaad ng Diyos sa pamaraan ng kanyang mga apostol at sa paraan ng mga tao na kanyang hinahabilinan at kanyang inuutusan upang ipahayag ang mga bagay na dapat natin gagawin. Ito ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at ipatunayan ni Jesus Christ. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat nito sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Yes, brothers and sisters, ito ho yung dapat natin paghahandaan kung ikaw ay gustong-gusto mong sumama sa mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan. Bumasa ho ng mga alituntunin na ayon sa Bible at kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa kagustuhan ng Diyos. Dito, makikita mo ang mga paraan kung paano imaniobra ng mahal na Diyos ang buhay mo upang ikaw ay sumunod sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pagbati sa 7 iglesia, ito ay nakasulat sa pahayag kay Juan sa chapter 1 verse 4. Buhat kay Juan, sa 7 iglesia sa Asia, sumasa inyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesus Christ ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari. Iniibig niya tayo at ng kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Yes, brothers and sisters, ito yung minsan nagsasabi tayo na makasalanan tayo, so nalulungkot tayo. Kapatid, wag ho ikaw malulungkot dahil na si Jesus Christ namatay dahil sa kaligtasan natin. Ang atin namang gagawin ay huwag tayong mananatili na gumagawa ng mga kasalanan. Kaya nga mayroon tayong gabi at araw. Dahil sa gabi, bago tayo matulog, manalangin tayo at humingi ng patawad ng ating mga kasalanan. At sa umaga, sa ating pagising, tayo ay mahingi ng gabay sa Kanya sa buong mag-araw. So bilang tao lamang tayo, ay magkakaroon tayo ng mga pagkakamali sa salita, sa isip, sa gawa, sa kilos, at sa kahit ano pa. Sa buong mag-araw, hindi ho tayo perpekto. Kaya nga ang gabi, nandyan para sa atin upang atin baguhin o makahingi tayo ng tawad
sa mga pagkakamali ng buong mag-araw na ating ginawa. So ayon dito sa verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote kay Hesus Kristo. Ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen, no? Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng mga lipi sa lupa. Magkagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So brothers and sisters, napakaliwanag na nakalagay sa ating Biblia dito sa Pahayag chapter 1 verse 6 hanggang sa 8 na ang mahal na Diyos ay babalik at siya ay sasakay sa alapaap. So yes brothers and sisters, no? Ang itong mga pananaw o itong mga habilin at vision ni Juan ay isang alituntunin na si Jesus Christ for the second coming, siya ay darating. Pero ito na yung pinaka-last, no? Naka-judge na siya sa buong katawan, sa mga buhi at sa mga minatay. Dapat nating tatandaan na si Jesus Christ ang pinakaunang saksi nga ang patay ay nabuhay. So, darating ang araw ng pag-judge sa atin, sa mga buhay at sa mga patay. So, si Jesus Christ ay lilitaw sa alapaap, no? Siya ay lilitaw sa alapaap upang magbigay ng tinatawag na judgment sa atin nga mga tao. Dahil ang Diyos, siya ang Diyos noon, ngayon at ang darating. Lagi nating tatandaan na ang mga bagay na ito ay isang paalaala sa atin na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay at maghanda tayo upang sa pagsalubong sa mahal na Diyos. Salubungin natin ang mahal na Diyos na nakahanda ang ating mga puso at mga sarili. Pangkapatid, mas i-priority natin ang buhay na walang hanggan kaysa buhay dito sa mundo. Alam mo ba, ang buhay dito sa mundo, araw-araw, magkakaroon ka ng problema. Araw-araw, trial sa buhay. Araw-araw, sakit, hirap. Pero ang lahat na yan, pag itiwala mo si Diyos at kasama mo ang Diyos mismo ang magkontrol ng buhay mo, ipagkatiwala mo lang sa Kanya ang buong buhay mo at siya ang aasahan mo, siya ang maniobra ng buhay mo. Walang hirap, hindi ka problema, kung may sakit ka, kung wala ka, magiging kontento ka sa mga bagay at lagi mo siyang tinatawag. Lagi mong tatandaan na kahit may sakit ka, pero nanatili kang nabubuhay at nanatili kang kasama siya. Yun ang mga bagay na gusto ng mahal na Diyos na ating pagtatagumpayan. Dahil pag yun ay ating matagpayan at tayo ay magkaroon ng liwanag at ang ating buhay ay itinuon natin sa mahal na Diyos, tayo ay magtagumpay at magkaroon ng mga blessing mula sa Kanya at hindi ho tayo mahihirapan sa ating buhay. Lagi nating tatandaan na ang Diyos ay nandyan lamang sa atin. At huwag nating kalimutan na bawat isa sa atin, mayroon ho tayong obligasyon sa kapwa natin. Kaya, uunahin mo lagi ang obligasyon sa kapwa dahil ang Diyos nandyan. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung ano ang dapat sa iyo. Huwag mo lang ipagkait ang sarili mo, tumulong sa kapwa mo sa kahit anong paraan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa iyo at alam ng Diyos ang para sa iyo at ang dapat sa iyo. Lahat tayo may kanya-kanyang obligasyon. Ngunit ang Diyos gumagawa ng paraan na bawat isa sa atin ay magiging instrumento ng kapwa natin dahil tatandaan mo, ang Diyos nasa puso ng bawat isa sa atin. Ang Diyos nakatingin sa atin at nababasa ng Diyos ang ating mga damdamin, ang ating iniisip. Kilala tayo ng Diyos.
Bawat isa sa atin ay kilala ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang tupa, ang kanyang alipin. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Huwag mong ipagkait ang iyong sarili na tumulong sa kapwa dahil ang Diyos na ang bahala sa iyo. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Alam ng Diyos ang lahat-lahat sa iyo dahil kilala ka ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Kapatid, huwag kang iipon ng kayamanan sa mundong ibabaw. Umipon ka ng kayamanan sa langit. Dahil doon ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan pag tayo'y magtatagumpay sa mga bagay dito sa mundo. Kapatid, lagi mong tatandaan na ang Diyos nandyan sa kapwa natin. Lahat ng bagay na ginagawa mo ay alam ng Diyos. Hingian mo ng gabay sa Kanya. Hingian mo ng tamang instruction sa pamagitan ng Holy Spirit na nasa puso mo. Kausapin mo ang Diyos upang ikaw ay mag-guidean sa buhay mo, sa araw-araw na ginagalaw mo at sa araw-araw na ginagawa mo. Ang Diyos ang nakakaalam ng kabutihan para sa iyo. Ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na karapat-dapat sa iyo dahil alam ng Diyos kung anong ginagawa mo at kung ano nasa puso at nasa isipan mo. Bilang ikaw anak ng Diyos at nagkilala sa Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kahit hindi mo pa sasabihin, alam niya kung anong dapat na gagawin sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Lagi mo tandaan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa mga pagkakamali ng tao, kundi tumitingin ang Diyos sa pagmamahal mo sa Kanya at sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Kapatid, ang buhay na walang hanggan, dapat natin pag-iipunan ng kayamanan ang langit, hindi ang lupa. Dahil pag tayo'y mamatay, hindi tayo tatalungin ng Diyos kung anong inipon natin, kung anong ginawa natin sa buhay natin sa mundo. Kundi titingnan ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo at kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Yun ho ang mga bagay na dapat natin iipunin upang marating natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Kapatid, mas i-priority mo ang buhay na walang hanggan. Kahit naghihirap tayo sa buhay natin sa mundo, huwag na huwag tayo maglayo sa Diyos. Isama natin ang mahal na Diyos dahil ang lahat na yun ay atin matatagumpayan. Pag matagumpayan natin ang mga bagay na yon, sigurado kapatid na tayo ay magtatagumpay para sa buhay na walang hanggan. Ang importante lamang, inuulit ko, mayroon tayong araw at mayroon tayong gabi. Sa gabi, bago ka matulog, humingi ka ng tawad dahil ang tao ay hindi perpekto. Humingi ka ng tawad sa mga pagkakamali mo sa buong mag-araw. Sa umaga, sa pagising mo, humingi ka ng guidance. Humingi ka at magpasalamat ka sa Kanya sa bagong buhay na binigay niya naman sa iyo at mga bagong trials na ibigay niya sa iyo upang pagsubok sa buhay mo at ito ay matatagumpayan mo sa buong mag-araw. Huwag mong isipin ang bukas. Ang isipin mo ang buong mag-araw kung ano ang dapat mong gagawin na kaaya-aya sa mata ng Diyos. Sa gabi, dapat mong tatandaan, yun ang oras na kausapin mo ang Diyos at hingian ng tawad at pasalamatan sa buong mag-araw na nangyari sa buhay mo. Lalo pa, kung nasolve ang lahat ng pangangailangan mo, kasama mo siya. So, dapat mo siya pasalamatan at magpahinga ka. Pagka umaga, humingi ka sa Kanya ng guidance upang magawa mo ang buong mag-araw mo. Ang buong mag-araw mo nakasama ang Diyos, yun ang sinasabing magtatagumpay ka. Inuulit ko, walang taong perpekto. Kaya ang gabi ginawa ng Diyos upang sa gabi humingi tayo ng pasalamat kag patawaran ng ating mga pagkakamali. Sa umaga, yun ang oras na pagpasalamat sa bagong buhay at pagharap ng bagong pagsubok sa buhay na kailangan natin mapatagumpayan sa pagdating ng gabi. Kapatid, huwag mong isipin ang kinabukasan. Saka mo na isipin pagising mo at hingian mo ng guide. Amen?